Robert Francis Prevost, na ngayon ay si Papa Leo XIV, ay may mayamang kwento na nagpapakita ng kanyang malalim na dedikasyon sa simbahang Katolika, lalo na sa pamamagitan ng kanyang misyonaryong gawain at mga papel na pamumuno sa Amerika at sa Vatican. Ipinanganak noong ika-14 ng Setyembre, 1955 sa Chicago, Illinois, sa isang pamilyang may lahing Pranses, Italiano, at Kastila. Lumaki si Prevost sa isang debotong kapaligiran ng Katolisismo. Ang kanyang ina, si Mildred Martinez, ay may lahing Kastila, at ang kanyang ama, si Luis Marius Prevost, na may lahing Pranses at Italiano, ay nagsilbing katekista. Mula pagkabata, naimpluwensyahan si Prevost ng presensya ng mga pari sa kanilang tahanan at ng kanyang aktibong pakikilahok bilang isang altar boy sa buhay parokya, na nagpalago ng kanyang bokasyon sa pagiging pari. Pinili niyang sumali sa Orden ng Santo Agustin kaysa maging isang diocesis na pari, dahil nahikayat siya sa diin ng orden sa pagkakaisa at mga turo ni San Agustin ng Hippo. Nag-aral siya ng matematika at pilosopiya sa Villanova University bago pumasok sa novisyado ng mga Agustiniano noong 1977. Naordinahan bilang pari sa Roma noong 1982 at nagtamo ng mga mataas na antas ng pag-aaral sa teolohiya at batas kanoniko, kabilang ang doktorado mula sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas. Nagsimula ang kanyang misyonaryong gawain nang ipadala siya sa Peru noong kalagitnaan ng dekada 1980, kung saan nagkaroon siya ng malalim na koneksyon sa bansa, at kalaunan ay naging naturalisadong mamamayan ng Peru. Naglingkod siya sa iba't ibang pastoral at edukasyonal na tungkulin sa Peru, kabilang ang pagiging pastor ng parokya, instruktor sa seminaryo, at opisyal ng diocesis na nakatuon sa mga marginalized at mahihirap na komunidad. Dahil sa kanyang 2 dekadang paglilingkod sa Peru, tinawag siyang Latin Yankee sa Roma, na sumasalamin sa kanyang pinagmulan bilang Amerikano at malalim na ugnayan sa Latin America. Umakyat siya sa ranggo ng Orden ng Santo Agustin, nagsilbi bilang Provincial Prior sa Chicago, at kalaunan bilang Prior General ng buong mundo ng mga Agustiniano sa loob ng 2 termino. Noong 2014, itinalaga siya ni Pope Francis bilang Apostolic Administrator, at pagkatapos ay obispo ng Chiclayo, isang diocesis sa Peru na may mga urban at rural na lugar. Ang kanyang pamumuno doon ay nakilala sa kanyang mga pagsisikap na paglingkuran ang mga mahihirap, ngunit hinarap din ang kontrobersya kaugnay ng mga alegasyon ng pagtatakip sa mga kaso ng pang-aabusong sexual na mariing itinanggi ng diocesis. Noong 2020, itinalaga si Prevost sa Dicastery for Bishops ng Vatican, isang mahalagang sanggay na responsable sa pagpili ng mga obispo sa buong mundo. Siya ang naging prefect ng dicastery na ito, na nagbigay sa kanya ng malaking impluensya sa pandaigdigang hierarkiya ng simbahan. Itinaas siya bilang arsobispo noong Enero 2023 at ginawa siyang kardinal ni Pope Francis sa huling bahagi ng taon na iyon. Ang pagkahalal kay Prevost bilang Papa Leo XIV noong Mayo 2025 ay kapansin-pansin sa maraming dahilan. Siya ang kauna-unahang santo, papa na ipinanganak sa Amerika, ang unang papa mula sa Orden ng Santo Agustin, at pangalawang papa lamang mula sa Amerika matapos si Papa Francis. Ang kanyang papasya ay itinuturing na pagpapatuloy ng mga progresibong reforma ni Francis, na nakatuon sa katarungang panlipunan, pagtulong sa mga migrante at mahihirap, at mga usaping pangkalikasan. Kilala siya sa isang pastoral na estilo na nagbibigay diin sa pagkakaisa at direktang pakikipag-ugnayan sa mga tao, na sumasalamin sa pamamaraan ng kanyang naunang papa. Bagaman may ugat siya sa Amerika, ang matibay niyang koneksyon sa Latin America at ang kanyang karanasan bilang misyonaryo ay naglalagay sa kanya bilang tulay sa pagitan ng mga kontinente at kultura sa loob ng simbahan. Ang kanyang kwento ay isang paglalakbay ng dedikasyon sa paglilingkod, edukasyon, at pamumuno sa gitna ng mga hamon at oportunidad sa makabagong simbahang Katolika. Mula pagkabata, malalim ang naging pakikilahok ni Prevost sa buhay Katoliko. Madalas siyang dumalo ng misa sa Mary de Assumption Parish sa hangganan ng Chicago at Dalton, kung saan isinasagawa pa rin ang misa sa wikang Latin. Ang kanyang mga kaklase sa elementarya ay naaalala siya bilang isang taong makadiyos, na may taimtim na panalangin at kakaibang espiritual na aura kahit bata pa lamang siya. Sa halip na sundan ang uso na pumasok sa mga Katolikong mataas na paaralan malapit sa kanilang bahay, pinili ni Prevost na pumasok sa St. Augustine Seminary High School, isang boarding school sa Holland, Michigan, na pinamamahalaan ng Orden ng Santo Agustin. Ang maagang desisyong ito ang nagmarka ng kanyang pagtatalaga sa Orden ng Agustiniano at sa buhay relihiyoso.
Nagtapos siya ng Bachelor of Science sa Matematika mula sa Villanova University, isang institusyong Agustiniano, noong 1977. Sa kanyang mga taon sa kolehiyo, nag-aral din siya ng pilosopiya na nagbigay sa kanya ng matibay na intelektual na pundasyon para sa kanyang mga susunod na pag-aaral sa teolohiya. Pumasok si Prevost sa nobisyado ng Orden ng Santo Agustin noong 1977 at ipinahayag ang kanyang unang mga panata noong 1978 na sinundan ng mga solemnyang panata noong 1981. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa teolohiya sa Catholic Theological Union sa Chicago, kung saan nagtamo siya ng Master of Divinity degree, at naordinahan bilang pari sa Roma noong 1982 ni Arsobispo Jean Jadot. Ipinakita ang kanyang maagang kakayahan sa pamamahala ng simbahan at batas kanoniko nang magpatuloy siya sa mas mataas na pag-aaral sa Canon Law sa Pontifical University of Thomas Aquinas, na kilala rin bilang Angelicum, sa Roma. Nakamit niya ang licentiate noong 1984 at ang doctorate noong 1987. Ang kanyang doctoral thesis ay nakatuon sa papel ng mga lokal na prior sa Orden ng Agustiniano, na nagpapakita ng kanyang interes sa pamamahala ng mga relihiyosong komunidad. Mula pagkabata, ang positibong karanasan ni Robert Francis Prevost sa buhay parokya, ang paglilingkod bilang altar boy, at ang pagpasok sa paaralang parokyal ay tumulong upang mapalago ang kanyang bokasyon sa simbahan. Ngunit dumaan siya sa isang mahalagang pagninilay-nilay kung magiging diocesis na pari ba siya o sasali sa isang relihiyosong orden. Pinili niya ang Orden ng Santo Agustin dahil sa diin nito sa pagkakaisa, pagkakabuklod, at mga turo ni San Agustin ng Hippo na tumugma sa kanyang espiritual na pananaw. Isang mahalagang sandali sa kanyang maagang buhay bilang isang adulto ang nangyari noong 1975 sa kabila ng pagtanggap sa kanya sa Harvard Law School. Pinili niyang ialay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa mga mahihirap na komunidad, lalo na sa Peru. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng malalim niyang pagtatalaga sa misyonaryong paglilingkod at katarungang panlipunan na naging katangian ng kanyang ministeryo sa hinaharap. Ang paghubog ni Prevost bilang isang Agustiniano at ang kanyang pag-aaral sa teolohiya, kabilang ang pag-aaral sa Villanova University at Catholic Theological Union sa Chicago, ay lalo pang nagpagtibay sa kanyang bokasyon. Naordinahan siyang pari sa Roma noong 1982 at nagpatuloy sa mas mataas na pag-aaral sa batas kanoniko na naghanda sa kanya para sa mga tungkulin sa pamumuno sa loob ng simbahan. Pinili si Prevost ni Pope Francis para sa mga posisyon ng pamumuno dahil sa kanyang karanasan bilang misyonaryo at sariwang pananaw na nanggagaling sa labas ng Roman Curia, na pinahahalagahan ang kanyang pastoral na sensibilidad at pagkakatugma sa pananaw ng Santo Papa tungkol sa katarungan, kawanggawa, at awa. Paano maging Santo Papa? Sa teorya, anumang binyagang lalaking Katoliko ay maaaring maging Papa, kabilang ang mga laiko, pari, diakono, obispo, o kardinal. Ngunit sa praktika, halos palaging pinipili ang Papa mula sa mga kardinal, na mga nakatataas na pinuno ng simbahan na itinalaga ng Papa. Ang kandidato ay dapat hindi bababa sa 35 taong gulang at nakapag-aral ng teolohiya, batas kanoniko, o mga kaugnay na asignatura sa antas universidad. Dapat din na hindi kasal at handang manatiling selibato. Magtatag ng matibay na pundasyon sa pananampalatayang Katoliko mula pagkabata at mag-aral ng teolohiya, pilosopiya, o mga kaugnay na larangan. Maging pari pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay sa seminaryo at pag-orden. Magkaroon ng karanasan sa pamumuno sa isang parokya at ipakita ang malakas na kakayahan sa pamumuno at pastoral na gawain. Umangat sa mas mataas na posisyon sa simbahan, tulad ng pagiging obispo, na nangangasiwa sa maraming parokya sa isang diocesis. Ang mga obispo na namumukod tangi ay maaaring italaga bilang kardinal ng Papa. Karamihan sa mga Papa ay pinipili mula sa College of Cardinals. Ang mga kardinal ay mga nakatatandang opisyal ng simbahan na nagbibigay ng payo sa Papa at, pinakamahalaga, pumipili ng kanyang kahalili. Kapag naging bakante ang upuan ng Papa dahil sa kanyang kamatayan o pagbibitiw, ang mga kardinal na wala pang 80 taong gulang ay nagtitipon sa Roma para sa konklabe, isang lihim at panalangin na proseso ng halalan na ginaganap sa Sistine Chapel. Pinag-uusapan ng mga kardinal ang mga posibleng kandidato, sinusuri ang kanilang espiritual, moral, at kakayahan sa pamumuno. Bumoboto ang mga kardinal sa pamamagitan ng lihim na balota. Kinakailangang makakuha ang kandidato ng 2/3 bahagi ng boto upang mahalal bilang Papa.
Kung ang napiling kandidato ay hindi pa obispo, siya ay kailangang konsekrado bilang obispo bago maging papa. Nagsisimula ang konklabe 15 hanggang 20 araw matapos maging bakante ang upuan ng papa. Tanging mga kardinal na wala pang 80 taong gulang lamang ang may karapatang bumoto. Sila ay isinara sa loob ng Vatican, karaniwang sa Kapilyang Sistina, at pinutol sa lahat ng komunikasyon mula sa labas habang isinasagawa ang halalan. Bawat kardinal ay nanunumpa ng ganap na pagiging lihim tungkol sa mga nangyayari, at may parusang ekskomunikasyon kapag nilabag ito. Umadalo ang mga kardinal sa isang espesyal na misa sa St. Peter's Basilica bago magproseso patungo sa Kapilyang Sistina, habang inaawit ang mga panalangin tulad ng Litany of the Saints at Veni Creator Spiritus upang tawagin ang banal na espiritu. Bago bumoto, nanunumpa ang mga kardinal na susundin ang mga patakaran, ipagtatanggol ang kalayaan ng banal na sede, panatilihin ang lihim, at huwag pansinin ang mga impluensya mula sa labas. Pagkatapos ay binibigkas ang utos na extra omnes, o lahat ay lumabas, kaya ang lahat ng hindi mahalagang tao ay alis sa kapilya at isasara ang mga kardinal sa loob. Isinasagawa ang pagboto sa pamamagitan ng lihim na balota. Isinusulat ng bawat kardinal ang pangalan ng kanyang napiling kandidato sa balotang may markang Eligo in Summum Pontificem, o pinipili ko bilang kataas-taasang pontipiko. Tinitiklop ang balota at inilalagay sa isang kalis sa altar. May 3 tagabilang boto o scrutineers na nagbibilang ng boto, 3 infirmary na kumukuha ng boto mula sa mga may sakit na kardinal, at 3 revisers na nagsusuri ng bilang. Hanggang 4 na balota ang isinasagawa araw-araw, 2 sa umaga at 2 sa hapon. Kinakailangan ang 2/3 bahagi ng boto para mahalal ang bagong papa. Pagkatapos ng bawat sesyon ng pagboto, sinusunog ang mga balota sa isang espesyal na pugon. Ang itim na usok ang senyales na walang desisyon, ang puting usok naman ang tanda na may nahalal ng papa. Kapag walang napiling papa pagkatapos ng 3 araw ng walang desisyong pagboto, pinahihinto muna ng mga kardinal ang proseso ng hanggang 1 araw. Ginagamit ang panahong ito para sa panalangin, hindi formal na talakayan sa pagitan ng mga kardinal, at isang maikling espiritual na paalala mula sa pinakamatandang kardinal diakon o ibang itinalagang kardinal. Layunin nito na hikayatin ang pagninilay at pagtutulungan upang magkaroon ng pagkakaisa. Pagkatapos ng pahinga, ipinagpapatuloy ang pagboto sa parehong mga patakaran. Kinakailangan pa rin ang 2/3 bahagi ng boto upang mahalal ang bagong papa. Maaaring ulitin ang siklo ng pagboto at pahinga hanggat kinakailangan. Sa kasaysayan, may mga konklabe na tumagal ng maraming araw o kahit buwan. Ngunit ang mga modernong pamamaraan at ang hangaring ipakita ang pagkakaisa ay karaniwang nagtutulak ng mas mabilis na desisyon. Kung magpapatuloy ang patong-patong na deadlock pagkatapos ng maraming rounds at pahinga, pinapayagan ng mga patakaran ang mga pagbabago sa proseso ng pagboto, tulad ng paglilimita sa mga kandidato sa 2 lamang na may pinakamaraming boto. Gayunpaman, bihira itong kailanganin sa mga nagdaang konklabe.